Sa ating pong pagbabalik alaala sa bangungot na dulot ng Super Typhoon Yolanda, kabayanihan pa rin ng marami ang nais naming pagtuunan ng pansin. Ito ay para bigyang diin na hindi nawawala ang mga bayani sa pagsapit ng anumang pagsubok. Narito pa ang isang storya ng kabayanihan sa ulat ni Joy Salamati. Sadyang malupit ang galit ng unos. Ito ang nakita ng lahat sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda noong 8 ng Nobyembre 2013. Walang mayaman, walang mahirap, walang malakas, walang bata, walang matanda, at walang mga konkreto at magagarang bahay. Ang lahat ay tila walang halaga na inanod ng daluyong ng tubig mula sa karagatan dulot ng napakalakas na hangin ng bagyong Yolanda. Ang kaligtasan na lamang ng bawat sarili ang nasa isip ng mga panahong iyon ng mga tao. Subalit, tunay na ang tao ay may kakaibang damdamin. Kung kakayanin, hindi matitiis ng isang tao ang kanyang kapwa na makitang nanganganib sa bingit ng kamatayan. Ito ang alaala ni Air Force Lieutenant Colonel Fermin Carangan, Commanding Officer ng Tactical Operations Group 8 ng Philippine Air Force. Ilang oras pa noon bago maramdaman ang ngit-ngit ni Yolanda, naghanda na si Colonel Carangan at mga tauhan sa gagawing rescue missions. Habang abala sa pamumuno sa mga tauhan sa kasagsagan ng hagupit ni Yolanda, isa sa Colonel Carangan sa nilamon ng storm surge o daluyong ng dagat nang makita niya ang batang nagngangalang Miguel. Lumakas na ang hangin at ulan dakong alas 7 ng umaga. Nagkanlong si Larangan sa bahagi ng kanyang opisina, subalit mabilis na tumaas ang tubig. Kasunod ng pagbagsak ng gusali, nakita ng opisyal ang iba niyang mga kasama na inaanod na ng tubig patungo sa dagat. Kasunod nito ay hindi na rin niya napaglabanan ang lakas ng daluyong ng tubig, kaya't inanod na rin siya hanggang sa mapahawak siya sa nakalutang na puno ng nyog. Humawak siya rito at laking gulat nang makita niya ang isang batang lalaki na nakakapit rin sa isa pang putol na puno ng nyog. Tila aniya, ipinag-adya at inanod siya papalapit sa bata. Nagmistula umano silang laruang lumulutang sa kaliwat kanang hampas ng malakas na alon. Inamin ng opisyal na napagtanto niya na maaaring iyon na ang kanyang wakas o kamatayan. At napailing na lamang siya nang masdan ang katabing bata at naghihinayang sa posibleng pagkamatay nito sa murang gulang. Nawala bigla umano ang kanyang pag-alala nang magsalita ang bata at sinabi nito na matutulog na ito at pagod na. Kaya't naisigaw ni Colonel Carangan, "Huwag kang pipikit, huwag kang matutulog, malapit na tayo sa pampang." Nakapikit lang umano ang bata kaya't sumigaw na siya papalapit sa tenga nito. Isang malakas na hagupit pa ng malaking alon, nagulat na lamang si Colonel Carangan na kapwa sila nakahiga sa dalampasigan ng dagat. Matapos ang pangyayari, kasunod ng mga pagbangon ng mga biktima ni Yolanda, hindi na nakita ni Colonel Carangan ang batang nakasama niya sa bingit ng kamatayan. Gayunman, naniniwala ang opisyal na ito ang dahilan kung bakit hindi siya bumitiw sa paniniwalang makaliligtas siya sa kamatayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joy Salamati nag-uulat.